Buenos días a todos mis amigos, es su Carancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 24, 2015. Magandang umaga at maulan na umaga para sa lahat ng ating mga taga-subaybay. And good morning din sa iyo, Mayor. Good morning, Migs, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ito po inyong katapat, Fred Lim. Makinig po kayo at sumali kayo sa amin ni Mix at pag-usapan natin ang mga nangyayari sa ating bayan. Mayor, medyo na good morning, Gardo. umiiyak, nabasa. Ha? Nabasa kanina. Kailangan mapunasan yan, baka sipunin yan. Nung papunta kami dito sa sa ating himpilan. Anyway, yan po si Gardo, ang Gardog ng bayan. Sanggang dikit na kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan at siyang lumalapa ng walang awa sa mga corrupt na opisyales ng ating pamahalaan at lahat ng abusado. Hindi kailangan na nagtatrabaho ka sa gobyerno. Lahat ng abusado ay palalapa natin dito sa aming guard dog ni Mayor Lim at guard dog din sa aming studio na si Gardo. Anyway, Mayor, kamusta naman ang pagpunta nyo dito? Medyo traffic, di ba? Medyo man-traffic yan kasi pag umuulan, medyo mabagal ang takbo ng mga sasakyan, ano? At saka siyempre, pag umuulan, kumo-cover yung mga traffic enforcers. Ayun. Nawawala sa mga intersection. Pala isipan nga sa akin pag umuulan bakit biglang bumabagal ang usad ng traffic? Lamang hindi naman siguro nadadagdagan. Dapat nga nababawasan pa pag umuulan yung bilang ng mga sasakyan dahil yung iba siguro baka sumisilong lalo na yung mga motor. Pero lalong nagsusumikip talaga ang traffic. So iniisip ko baka ito yung maraming mga lugar diyan kasi yung nagkakaroon ng konting pagbaha. Ayun. Doon sa Araneta Avenue, baha eh. Pero teka muna, yung iba kasi, yung mga nagtatraffic, nakakalimutan dalhin yung kapote. Yung meron silang poncho di ba kung tawagin yung parang sa sundalo, poncho. Pero yung iba naman, dala-dala, nakahanda sila. Yun, pwedeng tumayo sa gitna ng karsada. Pero yung walang kapote, siyempre, kukover muna yun. Iintayin tumigil yung ulan. Ayun. Anyway, speaking of yung ulan, na lumisan na itong bagyong Ining at medyo nang hina na raw, papunta na raw sa direksyon ng Japan, Mayor. Medyo nang hina na, parang 170 kilometers per hour na lang daw as of over the weekend. So hindi natin alam kung bibilis yan o babagal yan dun sa karagatan. Pero ang iniwan yan dito, Mayor, particular dun sa Northern Luzon, dito sa Benguet, tsaka sa Kalinga, Ilocos Norte, lahat-lahat daw merong 14 na confirmed dead, at least 16, 16 o baka labis pa ang nawawala at marami raw sugatan. At ang naging sanhi ng pagkamatay, pagkasugat ng marami nating kababayan hindi yung pagbaha ngayon, kung hindi daw yung mga landslide. Dahil dyan sa norte, medyo maraming mga bundok dyan, di ba? Dito sa mga, yung mountain province, lahat yan nasa towards the north. So maraming... malas yung mga... Pero merong kung dyan, siyempre kung naglalakad ka, medyo makakatakbo ka, makakaiwas, di ba? Doon sa landslide. Pero merong nakasakay sa kotse. Mahirap yun. Mag-asawa yata yun. Natabunan ng lupa, patay. Ayan. So yun problema ang disgrasya talaga Hindi ko alam kung may magagawa sila dun sa yung mga daanan, mga highway na sa tabi ng bundok, di po ba? Yung mga Cannon Road. Kung papunta ka sa Baguio, makikita nyo dyan, kung titingin kayo dun sa isang side, tabi ng bundok yan. So yung landslide, posible rin. Kaya nga ilang beses na nasasaran yung Cannon Road dahil yung lupa minsan gumuguho, yung mga bato, mga boulders. So talagang problema yan sa bahaging norte. Ang tanging magagawa na lang siguro ng ating mga kababayan, yung mga nakikinig sa atin, pag talagang malakas yung ulan at alam naman nilang dadaan sila dyan sa mga lugar na landslide prone, pagpaliban na muna nila yung kanilang mga lakad.
Lalo na kung mga bakasyonista lang. Tama yun, tama. At hindi, kung inabutan naman sila sa karsada, mag-check-in muna sila doon sa mga may madadaanan ng mga hotel na maliliit doon eh. May mga uso na dyan, Mayor, yung mga bed and breakfast kung tawagin nila. Parang mga inn. Yun, tama yun. Para makaiwas sa aksidente o disgrasya. Pero, teka muna, ang tagal na niyan ever since sinasaran ang solusyon sinasaran yung Ken Road di ba? Opo. Bakit sa Amerika wala namang nagsasara? Meron silang nagagawa doon sa bundok mismo para tumibay at maiwasan yung landslide. Pero baka naman yung kanilang pag-ulan hindi kasing grabe dito dahil iba yung klima nila. Tsaka baka yung lupa nila. Kasi alam ko maraming bahagi ng US medyo disyerto, di kaya arid So may tendency mas matigas yung lupa siguro nila. Baka ganun. O baka yung talagang pinakalupa nila doon medyo mabato. Bato. Baka sa ano rin yung topography. Yung climate tsaka yung pinaka-consistency ng lupa. Pwede rin. Teka muna, nung araw kasi, nung bago magkagera, pagpunta mo sa Baguio, one-way traffic lang yun. Mm-hmm. Naka-standby kayo doon sa Damortis, mga 30 minutes, lahat papunta doon. Tapos, 30 minutes sa 1 hour, lahat naman pababa, at saka ka makakaakyat. Ngayon, naging two-way na. Kaya hindi ka na ini-stop. Nagsasalubong na. Bakit hindi pa nila laparan ng gusto? Wari, 4 lanes. Kung 4 lanes, kung mag-i-slide man, may madadaanan pa rin. Di ba? Ibig sabihin, laparan lang. Kuha nila lang yung bundok. O kaya, ewan ko po paano ang gagawin nila. Sa state kasi, bumubuta sa may tunnel Sa ilalim? Mismo sa bundok, may tunnel. Kaya dire-diretso. Kailangan malaking gastusin yun. Pero sa shorten ng distansya. Alam niyo, Mayor, nung reporter pa ako some years ago, meron akong ginawang istorya dyan na meron silang na-develop na parang lambat o net na yari sa cocoa fiber, sa coconut. Dito dinidevelop yung fiber na siyang yung parang ipinapatong nila dun sa mga bahagi ng bundok na sa tingin nila posibleng gumuho. At itong lambat na ito from cocoa fiber, bukod sa biodegradable, kapag tumigas na ito, tumigas na dun sa tabing bundok, hawak niya na talaga yung lupa doon. So, ang tendency, hindi na masyadong gumuguho. Hindi ko lang alam kung bakit parang hindi nila dinevelop yung technology na yun. At yung technology na yun kasi nandito na May kakayanan na sigurong, may kakayanan na. As of about 4 or 5 years ago na gawin yung ganun lambat, yung coconut, na ang pinaka-purpose niya is to hold the side of the mountain to prevent yung mudslides or landslides. At hindi naman tayo nagkukulang sa nyug. Di po ba? Hindi. Baka sa kanilang analysis hindi mga kayanan. Baka ganun. Kaya itinigil. Posible. Dahil kung talagang effective yun, ikakalat na nila yung net na yan. At inaangkat daw ng ibang bansa yung ganung technology dahil mura. Tsaka parang byproduct lang. Anyway, siguro dapat alamin natin yung mga kung ano-anong technology. Kasi ang iba pang magagawa dyan, pero medyo long term to, sisimentohan mo siguro yung gilid ng bundok. Pero sa haba, sa lawak na itong lugar na ito, baka hindi kayanin ang budget ng pamahalaan. At ang nakakatakot pa, pag sinimentohan mo yung gilid ng bundok, sakaling gumuho pa rin yan, hindi na lang mud o lupa ang babagsak doon sa ibaba. Kung di konkreto na. Palagi ko baka wala na talaga mabuhay dyan. Anyway, umaasa pa rin tayo na yung mga kababayan natin na sinasabi nilang hindi pa natatagpuan dito sa northern Philippines, sa northern Luzon. Sana naman yung mga nawawala, yung bang
na naligaw lang sa ibang lugar. At baka naman matagpuan pa ngayon medyo humupa na yung bagyo kasi doon medyo nakaalis na. Bagamat ito daw pag-ulan na ito parang habagat na lang ito Habagat na lang. Pero askasuhin nilang mabuti yung paghanap doon sa mga nawawala dahil importante yung kaligtasan ng mga tao. Kung saan man naroon yun. Pati yung Philippine Army daw pumasok na sa eksena at tumutulong na doon sa rescue and relief operations. Pero maganda yung magandang naging response nitong NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council ba ito na pinamumunuan ni Admiral Pama, Yusek Pama. Pero sabi ni Yusek Pama, hindi naman daw sila nagkulang ng paalala pero maraming tao daw doon sa mga lugar na iniisip nila baka nga maapektuhan hindi rin daw preemptive evacuation na natili doon sa kanilang mga bahay. Baka ito yung mga nadisgrasya. Oo nga, kasi ayaw nilang iwanan yung kanilang mga tahanan dahil ang katwiran naman nila pag inabandon nila yung bahay, meron naman sasalisi na nakawin naman yung kanilang mga ari-arian doon. Tsaka mga hayop. Tsaka yung mga hayop, sila magpapakain. Mga kambing, baboy, yung mga manok. Kasi marami dyan backyard farms Naiintindihan din naman natin ang ating mga kababayan pero pakiusap lang po. Huwag na kayo makipagsapalaran. Alam natin na iba na yung klima natin ngayon at yung mga bagyo ngayon, hindi lang ordinaryong bagyo, yung mga super typhoon na. At wala tayong laban dyan, lalo na kung nakatira tayo malapit sa katubigan, sa dagat. Kung sinabi siguro ng mga otoridad na lumikas na kayo, huwag na kayo magdalawang isip lumikas na kayo alang-alang sa inyong buhay. Kung minsan, binabaliwala natin yung mga notice na ganyan, yung paglikas. Yun. Ang iniisip kasi, tama yung sabi mo, paano yung mga alaga naming mga hayop dito, paano yung aming mga ari-arian. Kaya yun, natatakot sila. Kaya dapat siguro mas malaki ang kaparusahan. Yung mga taong nagsasamantala kung merong ganyang kalamidad. Ayun, yung mga looters. Yung mga looters, yes. Dapat, no bail. Di ba? Tsaka mataas ang sentensya para dapat nagkakabuntot-buntot Dapat pinalulundag na lang doon sa rumaragasang ilog pag signal number 4. Naalala nyo dati hanggang signal number 1, 2, 3 lang Ngayon meron ng signal number 4, meron pa atang signal number 5. Matindi na yun. International standards na raw yun Kasi dati pag signal number 3, todo-todo na yun kahit gaano kalakas, pag medyo extreme na signal number 3. Signal number 2, walang pasok. Signal number 2, wala nang pasok yung mga bata. Paano ba yun? Pag signal number 3, wala na talaga pati mga office. Ngayon yata signal number 1 lang, yung mga elementarya hindi na pinapapasok. Dapat na kasi maliliit yun kinakailangan na nasa bahay yun. Tsaka pag nabasa yun, magkakasakit. Teka muna, parang sinabi sa akin ni Kuya Omar na meron mga lugar na wala ng klase. Meron na ba? Doon sa Northern Luzon. Ayun. Kaya sinuspinde yung mga klase kasi malakas ka ang hangin at bagyo doon Eto, basahin natin, Mayor, isa-isang lugar kung saan para sa consumption ng ating mga karantyong nakikinig. Okay. Ang class suspension as of ngayong araw ito, August 24, 2015, all levels. Lahat ng antas, lahat ng estudyante, classes sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, Abra, Bataan, Santa Maria, Bulacan. Okay. Malapit yun. Balagtas, Bulacan. Angat, Bulacan. Pulilan, Bulacan. Marilao, Bulacan. Bukawi, Bulacan. Pandi, Bulacan. At Subic, Zambales. Okay, lahat po yung binanggit kong mga puok na yan, all levels ng klase, suspendido. Ito naman, sa ilang lugar, preschool to high school, suspended ang classes. So hindi kasama yung kolehiyo. Preschool to high school lang ang suspended sa Baliwag, Bulacan, Plaridel, Bulacan, Bustos, Bulacan, at Norsagaray, Bulacan.
mukhang heavily hit talaga ang Bulacan. Mm. Preschool to elementary sa San Miguel, Bulacan at Ubando, Bulacan. Preschool to elementary lang ang suspended ngayong araw na ito. Okay. So marami pong suspension talaga ng klase ngayong araw na ito. Anyway, maya-maya meron ng mga text tayo na especially for you. Meron mga mga magagandang text. Pero bago po 'yan, alamin natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon 11:22 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Nash Coffee. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Katapat at Karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa radyo. Okay, nagbabalik po ang programang Katapat at Karancho at basa-basa naman po tayo ng inyong mga text sa amin. Ito na yung mga text, Mayor. Ito para sa inyo. Mula kay Cecilia G. Canlas. Cecilia G. Canlas na Pangulo ng Women's Auxiliary Brigade ng Maynila. Women's Auxiliary Brigade of Manila. Si Cecilia G. Canlas ang Pangulo. At ang sabi niya, Mayor, magandang buhay. Kung hindi po ninyo nakakalimutan, kami po yung grupo na Women Auxiliary Brigade na may mga kasapi mula Distrito 1 hanggang Distrito 6 na laging kasama ninyo sa inyong mga house-to-house campaign na hindi naghintay ng kapalit. Dahil alam po namin na matapat ang inyong paglilingkod sa amin mga mamamayan ng Maynila. Muli po kaming buong lakas na susuporta sa inyo
sa darating na 2016 elections. Mahal naming Mayor, mungkahi ko po sana na ang inyong pagmimiting kung araw ng Sabado ay masimula ng isang panalangin upang tayo ay pagpalain ng Diyos. Maraming salamat. Yan ang text sa inyo mula kay Cecilia G. Canlas, Pangulo ng Women's Auxiliary Brigade, Manila. President Cecilia Canlas, maraming salamat sa magandang mga sinabi mo, no? At umasa ka, yung iyong mungkahi na sa breakfast namin dapat umpisahan ng panalangin gagawin namin simula sa Sabado. Siyempre maganda yun yung humahanap ka ng gabay sa ating Panginoon Diyos. Speaking of which, no, sinasabi ni Mrs. Canlas na sila daw ay susuporta sa inyo sa darating na election 2016. Nabanggit nyo rin naman at parang alam na rin naman ng madla na talagang muli nyong sisikapin masungkit ang pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila. Pero dati Hindi, teka muna. Nagpapasalamat din tayo sa mga kasamahan ni Aling Cecilia. Yung grupo nila talagang malakas na organisasyon yan ng mga kababaihan. At yan nga, sumuporta sa atin. We wish you all the best, ika nga, sa inyong organisasyon. At salamat sa inyong pagsuporta muli. Mula daw District 1 hanggang District 6, meron silang represented sila. So malaking tulong din siguro ito sa inyong pagbabalik sa pagiging alkalde. Pero alam nyo, Mayor, bago dati ina-assume natin na ang talagang mag-uumpugan sa susunod na eleksyon sa Maynila kayo at yung incumbent mayor si Mayor Erap Estrada. Pero may mga indikasyon at meron na rin siyang mga pahiwatig na itong si Mayor Erap baka ang susubukan namang masungkit hindi pala yung pagka-alkalde ng Maynila, kung hindi yung pagka-presidente ulit. At parang sinabi niya pa sa may mga newspaper reports Tsaka nabasa ko sa internet sa mga articles doon na ang baka maging running mate niya raw ay walang iba kung si Senator Grace Poe, na meron namang parang merong credibility tuloy yung sinasabi niya dahil late last week dun sa birthday sa kaarawan ni FPJ di ba may photo op si Erap, katabi niya si Senator Grace Poe at yung adoptive mother ni Senator Poe na yung sikat na actress na si Miss Susan Roses. So magkakatabi silang tatlo. Tama yun. Paano ngayon yung kandidatura ni Vice President Binay? Yun ang palaisipan nga dahil 'di ba isang pareho silang mga miyembro ng UNA. Sila yung dalawang leaders netong United Nationalist Alliance. So, yan ang mga usap-usapan, yung mga palaisipan sa mga botante. So, talagang ang sabi naman ng Malacanang mahirap na raw magsalita o magkomento dito sa mga pahiwatig na ito dahil hindi pa tayo tiyak kung ano talaga ang itatakbo ng sino man hanggang hindi pa sila nakapag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong Oktubre. Malalaman yon sa second week of October. Yun ang pagpapile ng Certificate of Candidacy. Kung ano talaga, magkakalaban ba sila ni Vice President Binay o magkakasama muli. Dahil kasi binabanggit mo si Senadora Grace Poe, siyang katikit niya. At ang sinasabi niya, na kung siya daw mananalo, at least according to yung nabasa ko lang to sa internet, kung hindi naman natin na-interview personal si Mayor Erap, so it's hard to say talaga, no, for sure. Pero kung siya daw manalo, ang kanyang bubunuin niya lang yung 3.5 taon na aniya na nakaw sa kanya, stolen from him nung siya'y mapatalsik sa pwesto noong EDSA 2. No? Kaya yung
ni dating presidente, ngayong Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. At after 3.5 years, yung remaining 2.5 years ng kanyang presidency, sakaling manalo daw siya, ibibigay niya na lang kay Senator Grace Poe. Tignan natin kung magkakatotoo ko kung anong kalalabasan yung salitang yan. Pero parang narinig ko na yan dati. No comment na lang ba tayo? No comment na lang kasi kanyang plano yan eh. Ayun. Karapatan naman nila yan. Dapat respetuhin natin ang karapatan ng ating mga kapwa-tao. Anyway, ewan ko kung matatawagan natin si dating Cainta Mayor Mon Ilagan. Alam nyo, Mayor, kaibigan natin yan si Mayor Mon dahil nagkasabay kami maging reporter niyan. Although medyo matanda naman yan sa akin ng kaunti. Pero nagkasabay kami. Alam nyo naman kapatiran ng mga reporter. At siya ngayon tagapagsalita ng una. Ng oposisyon. Ng oposisyon. Kaya sisikapin natin na para malaman naman natin. Naging mayor yan eh. Ng Cainta. Cainta, magaling na tao yan. Maayos na tao yan sa pagkakilala ko. Bagamat nakilala ko siya talaga, pareho kaming reporter. Ano yan? Good guy yan sa pagkakilala ko. So ewan ko kung matatawagan natin. Pinatawagan ko yung kila Kuya Jim tsaka kila Kuya Omar, pero hindi natin alam kung sasagot o hindi, kung baka may meeting. Dahil sa tingin ko baka medyo masalimuot na panahon para sa kanila ngayon, dahil ito nga nagsisilabasan yung mga balita na hindi pa natin alam kung ano talaga ang mangyayari, pero eto na, nakikita na natin meron yung mga tinatawag nilang ifinafloat, pinalulutang na mga ganitong mga bali-balita na siya sigurong magiging sukatan ng mga politiko kung pupwede pa sila o hindi na. Depende rin yan. Siguro pinupulsuhan din nila yung madlang botante para malaman kung uubra pa ba sila, kung talagang mahal pa ba sila, nadala na sa kanila o ano pa. Siyempre, kailangan malaman nila yung tunay na reaksyon ng mga mamayan. O base sa mga nakaraang panahon, siguro hindi naman makakalimutan ng mga taong bayan yung mga nangyari. Anyway, speaking of reaction ng mga madlang botante, ito po, babanggitin ko muli ang ating text line at ang ating hotline para kung meron kayong mga concerns, meron kayong mga sumbong, meron kayong mga nakikitang hindi maganda sa inyong paligid, ang mangyari, text lang sa amin. Ang aming text line is 0977-342-1644. Ulitin ko po, 0977-342-1644. Meron din po tayong hotline, 412-0288. That's 412-0288. Bisitahin din ang aming website, 8trymedia.com. Puntahan ang radio broadcasting para sa listahan ng mga programang maaari niyong subaybayan sa aming himpilan. Meron din po tayong live streaming via ustream.tv at mga link para sa ating social media accounts katulad ng Facebook, Twitter, and Instagram. Anyway, Mayor, nagpasalamat si Mr. Rudy De La Cruz ba? O Rodolfo De La Cruz. Nag-text at tumawag pa ata sa ating mga magigiting na staff dito. Parang noong nakaraang Huwebes, binisita niyo raw sila dito sa Sampaloc, yung kanyang karenderiya. Kayo ba'y pumunta doon sa Sampaloc nung isang araw? Parang naglibot daw ata kayo . Siguro nakita nila kayo. At nagpapasalamat sila at kahit papaano nabisita niyo raw yung kanila o nadaanan niyo man lang yung kanilang pamayanan. Doon sa Laon-Laan. Doon po. Napadaan kami roon. Yun yata yung meron daw mga opisyalis doon na mga naninirang puri o yung nagbabad mouth sa inyo, yung kung ano sinasabi na nabangkarote daw ang lungsod ng Maynila. At kayo daw yata ay nagdala doon ng sertifikasyon na nakasaad na nung kayo umalis sa pwesto, was that 2013? 2013, parang binigyan nyo yata ng Xerox, ng certification. Mali ako, hindi Laon-Laan. Yung sa Kwan. Si Kring-Kring yata yung sa Laon-Laan . Iyan sa Rikisen.
Yun. Yung sa Riquisen, Yun. yung kay Mr. De La Cruz. O, binigyan ko nga sila ng kopya Oo. na Meron, ano ba yun? 1.3 billion ba? 1.5? Basta billion. 1.5 billion. Dahil kasi yung cash na iniwan sa Treasurer's Office, 800 million plus eh. Yun naman nakadeposito sa 3 bangko, Development Bank, Land Bank, ano pa ba yung isa? 700 million plus. Ang dami pala. Oh. Saan napunta yun? Hindi, yun nga iniwang pera eh. Tapos bilang pagpapatuto doon sa sinasabing bankrupt daw ang Manila na umalis ako. Ang nakapirma doon sa sertifikasyon, yung treasurer nila. Ngayon, si Miss Liberty Toledo. So sila mismo ang nagpatunay. As of July 4. So hindi nila masasabi, uy, bata yan ni Mayor. Hindi. Dahil tao nila ang nag-certify. Yun ang kinuha nilang treasurer. Na bilyon ang kabang lungsod. Na may pera talagang iniwanan. Kaya, alam mo, pag nagsisinungaling ka, madaling, madali kang mablangkat. Kasi isasagot lang yung katotohanan eh. At saka dokumentado. Pirmado ng sarili nilang treasurer. Kasi yun daw kasi ang ginagawang kadahilanan kung bakit itinaas ang amilyar sa lupa at kung bakit pinagbebenta lahat ng mga ari-arian ng gobyerno, mga lupa ng gobyerno, mga palengke na pag-aari ng gobyerno. Yung iba nabenta na, yung iba balak daw ibenta. Naibenta na yung Quinta Market, yung Pritil gusto ibenta, kaya si Congressman Asilo pumuputok ang butsi doon dahil taga doon ata siya. At doon sa Pritil. Sa Pritil. At pati ang Manila Zoo binibenta na. O di kaya nabenta na, ewan ko. Alam mo, yan nga hindi ko maintindihan. Dahil meron mga tao na nasisiyahan sila, naliligayahan yung naninira ng kapwa-tao. Ang sa akin naman, para ano pa na naninira ka? Broadcast mo na lang kung gaano ka kagaling. Di ba? Yung katangian mo, di yun ang sabihin mo. Huwag yung naninira ka. Kumare, kung gaano ka kagaling magnakaw. Yun, ganun. Aray! Hindi, bakit? Yun hindi pa nanira. Katangian Kwan yun, on record yun. Ayun. Hindi ba convicted sa plunder? Ayan. Kaya nga, yan nga ang pinagtataka ko. Pero mukhang Mayor, hindi siguro matutuloy yung pinakaantay na muling paghaharap nyo ni ERAP kung ang sisikapin niyang makuha sa susunod na halalan yung pagkapangulo na naman. Sabi niya, ninakaw sa kanya yung pagkapangulo. Ninakaw daw ni Gloria. Pinatalsik siya eh. Tsaka hindi si Gloria. Na-impeach ng taong bayan. Taong bayan yun. Siya lang ang presidenteng na-impeach eh. Kaya hindi totoo yung ninakaw sa kanya yung presidency. Dumaan din sa proseso. Kahit na paano dumaan sa proseso, bagamat yung pinaka-climax, yun ang yung uprising, yung uprising ng mga pangkaraniwan na masa. Taong bayan ang umalse. Anyway, hindi natin huhusgahan kung tama o mali, pero yan ang history. Nangyari po yan at hindi na mababago. Hindi, kung hindi tama yun, dapat inapilan niya. Di ba? Dapat umapila ka sa husgado Court of Appeal, Supreme Court. Hindi. Ang tinanggap niya yung pardon Pag tinanggap mo yung pardon, nangangahulugan, inaamin mo yung kasalanan mo. Pero dahil doon sa tinanggap niyang pardon, nakatakbo ulit siya. Oo, pero ibig sabihin, ang pardon kasi, ang tinutukoy lang yan, yung kaparusahan, yung penalty, yung punishment. Ang nawawala. Ayun. Pero yung krimen, nandun pa rin. Ayun. Yun ang nakakuha sa batas Nakasaad. From Texter, hindi na mukhang nakalimutan ilagay yung kanyang pangalan, pero itong pagkakasulat dito palagay ko regular nating texter din to. Pero yung texter na ito nagtatapos ang kanyang
cellphone number sa 5583. Mapagpalang umaga po, Kamigs, at mahal na mahal naming Mayor Alfredo Lim. Pakibati na po kami dito sa work. Aking mga kasama si Kuya Ed at Mrs. Judy. Kasama ninyo po ako, Mayor Lim, sa sasama at susuporta ulit sa inyong kandidatura sa 2016 para sa ikagaganda at kapayapaan. Muli, lalo na dito sa ikalawang distrito ng Maynila. Bibisita po ako minsan dyan para ma-meet ko po kayo ng personal. At lagi ko po kayo kasama sa aking prayer. Salamat po. God bless. Avid listener. Maraming salamat sa iyo sa iyong panalangin at pagsuporta. At saka kay Ed at Judy na binanggit mo, magandang umaga sa inyo at sana maging magandang araw nyo ngayong araw na ito bagamat umuulan. Ayan. Payuhan natin tuloy ang ating mga listeners, ang ating mga karancho dyan, na kung po pwede, magdala kayo ng payong dito. kung meron kayong lakad. At dahil marami naman lugar ang wala ng pasok, siguro pati yung mga ibang opisina, Mayor, pag doon sa mga lugar na flood prone, baka yung kanilang mga management ay nag-cancel na rin para wag na mag-problema pa o malubog pa sa baha yung kanilang mga manggagawa. Of course, para sa isang employer, masakit din yung nawawalan ng productivity sa loob ng isang araw, pero mas mawawalan din ng productivity o mas mapapahaba pa ang problema kung magkakasakit naman o madidisgrasya ang mga manggagawa. Tama. Tsaka welcome yung tumawag sa iyo. Welcome dito sa programa natin. Sabi niya, balak daw niya magpasyal dito. Abay, open na open tayo sa ganyan. Hindi naman katulad ano pangalan nun yung tumawag? Hindi na kapag yung nung isang linggo, yung Hindi, yun ngayon. ito ngayon. Texter. Binabanggit na dalawang pangalan na binati natin. Hindi niya na i-include yung pangalan niya. Basta 5583 yung kanyang yung natatapos yung kanyang cellphone number. Pasyal ka rito at you're welcome to be with us ni Migs. Taga ano pala siya? Taga District 2. Saan ba itong District 2? Alam mo, District 2 Tondo yan. Di ba? Tondo, District 1 and 2. Malaki talaga ang Tondo pala. No? Pinaghati Itong pinakabaluarte nyo ata, Tondo eh. Pero kahit na saan sa Maynila, kilala kayo eh. Tayo naman, matagal na naglingkod sa lungsod ng Maynila eh. Magmula pa ng pulis tayo eh. Totoo ba? Diyan pa kayo, pati yung barbero nyo pala, taga Tondo. Oo. Pero nakamatayan na ata yung... Alam mo, nabanggit mo yung barbero, malas ako eh. 3 barbero ko na namatay eh. Hindi ko malaman kung baka nahihirapan ko na gupitan ako eh. Pero 3 na nga yan, namatay sa sakit. Sa sakit naman, hindi nagunting ang tenga nyo. Kala ko nagunting kayo sa tenga. Hindi. Magagaling silang gumupit eh. Pero yung isa, sa katandaan. Yun, medyo may edad na yun eh. Tiga ron sa amin yun, sa Tondo. Yung dalawa dito sa barbershop sa Florentino Torres at saka Ronquillo, Santa Cruz. Diyan ako lagi nagpapagupit eh. Sabi nga nila eh, ba't hindi kayo pumupunta doon sa mga first class na barbershop? Sa mga mall, yung mga... sabi ko, dito na nakagawian na dito eh. Tsaka gamay ko na yung mga barbero eh. Okay naman sila eh. Tsaka mga mababait eh. Ayun. Kaya naman maraming bilib sa inyo sa Maynila dahil kayo totoo, taal na taga Maynila talaga. Ibig sabihin, pati yung pinakabituka sa lungsod, napapasyalan nyo. Kasi yun kagaya ako, nagawin na ako sa Antipolo ngayon, pero ang talagang pusong Cubao pa rin, na lahat ng pinakabituka ng Cubao, hindi ako maliligaw kahit gabi at brown out dahil talagang alam mo na yung lugar at alam ko nakikita kahit na anong lugar dito sa Maynila na binabanggit ko parang meron kayong kilala lagi at alam nyo. Paano nga simula nung 92 nung maging pulis tayo 38 years magmula sa patrolman naging chief of police tayo, di ba?
napatrol natin lahat yung mga karsadang yan. Nalakaran natin yung mga karsadang yan. O kaya may mga kilala tayo dyan sa mga iba't ibang lugar. Pati yung mga kaklase nyo nung elementary, yun si Mrs. Aurora ba yun? Si Aurora, nagpapatext dito sa pamamagitan ng kanyang... Hindi, pinuntahan ko nga para pasyalan. Pinuntahan nyo yung... Pero ang pakiusap nung anak, pupuntahan sana namin Kasama na natin yung si Mr. De La Cruz. Ayun. Pinuntahan muna niya. Sa kung lang yun mga... Doon pa rin kung saan sila nakatira nung panahon ng gera. Doon sa Oroquieta. Ang sabi nung anak, wag na daw dahil baka daw mabigla pag nakita ko. Baka daw ma-stroke. Kaya hindi kami sabi ko mahirap 'yun. Ano ba medyo may karamdaman na si Hindi, yung yung basta nakaupo lang siya. Ako na siya, mga 76 years old May edad na rin Aha. Kaya lang baka daw sa katwaan na makita yung dating kaklase may mangyari. Kaya 'yun ang iniiwasan nila. Hindi na ako tumuloy. Mahirap yun, bibisitahin ko lang Tapos, kasi nung minsan, binisita ko na yun Nung malakas pa, sa Oroquieta. Doon din pala, hindi pala lumilipat. Simula pa lang na nung magkaklase kami, doon na sila nakatira. Ayun. Panahon pa ng hapon, nandun na kayo. Oo. Kaya matindi rin yung elementary. Ganun talaga naman. Ganyan sa Maynila meron talagang mga parang yung mga taal na taga Maynila yung sinasabi nila minsan na yun din ang komento naman ng mga nakakausap natin na taga-Tondo. Na parang meron daw masamang imahe pag sinabing taga-Tondo, iniisip ng tao mga maton. Hindi, pero yung mga taal na taga-Tondo daw, maayos. Tsaka mga maginong mga tao. Mga mabait yung mga taga-Tondo. Kaya lang nabansagan na gano'n na magulo. Dahil yung mga dayo, yung galing sa Visayas at Mindanao, dahil sumasakay sa barko yun doon bumababa sa North Harbor. Kaya doon na tumutuloy kung may kakilala sila, kaibigan o kamag-anak, doon sa at nakakahanap na sila ng trabaho. Yun ang pag nag-happy-happy. Alam mo na, kung Sabado o bagong sweldo, mag-iinuman, pag tinabla namin, medyo iba ng kilos. Kaya yun ang sinasabi nilang magulo daw. Pero yung likas o taal na taga-Tondo, mga magagalang yun, mababait yun. Tsaka pagkakaalam ko, marami sa mga Tondo, mga galing sa Katagalugan talaga, mga Tagalog, di ba? Oo. Sila, Andres Bonifacio, tiga ron Ayun. Yung ating mahal na bayani. Taga-Tondo. Oo. Sila Candula, yung unang lumaban sa mga Kastila. Taga-Tondo rin. Taga-Tondo rin yan. Sila Raha Suleman. Sila mga sumalubong doon sa Kastila at nakipaglaban mga taga-Tondo. Ayan. Anyway, ito. Nababasa ko sa aming screen na nagdadatingan pa rin ang inyong mga text. Maya-maya babasahin namin yan dahil kasi minsan pag medyo late dumadating ang inyong mga text through our text line, hindi namin nababasa. Pero sisikapin po namin, basta meron kaming oras na kung pupwede lahat ng inyong mga text aming babasahin. Anyway, inuulit ko po ang ating text line is 0977-342-1644. At ang ating hotline para sa mga nais tumawag ng diretsyo is 412-0288. Ayan po, 412-0288 para sa mga nais tumawag yung voice calls. Ika nga. Bueno, mga karancho, alamin natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 11:50 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Capsinesis. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad.
Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan. Walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa Radyo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa Radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Katapat at Karancho sa Radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa Radyo. Basa-basa po tayo ng inyong mga text. Ito naman ang text sa atin ng ating suki, si Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila. Good morning, Donald. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Fred Lim, at sa iyo, Ka Miguel. Magandang umaga sa iyo, Donald. Masaklap talaga ang trahedya o mga sakuna kapag sumasapit dito sa bansa natin. Laging biktima ay ang mahihirap o mga taong bayan na umaasang titigil din ang mga bagyong sumasapit sa ating buhay. Kahalintulad din yan dito sa bayan nating nagdurusa, bunga ng mga kamalian. Kaya bilang mamamayang namulat ang isipan, tungkulin nating itaguyod ng tama muli itong bayan nating salat sa tamang pagbabago. Salamat po. Kung sa kasaysayan, tutuon tayong taong bayan sa bawat salita o pananalita ni Erap, hindi ko na babasahin yung mga ibang sinulat niya. Dahil baka naman baka sumamaan loob na itong pinatutungkulan niya. Pananalita ni Erap, tunay na dapat hindi na tumutuon din itong lipunang ito dahil likas ang pagiging sinungaling, at hindi ko na rin babasahin yung kanyang ibang sinasabi ni nung alkalde. Itong alkalde, maraming salamat po. Medyo inedit ko na, Donald, yung ibang sinabi mo para wag naman sabihin na napaka-bias naman natin. Pero yan po ang opinyon ng isa sa ating mga listeners na si Donald Aquino, kaya ating binasa lamang po. Si Donald nag-iisip yan eh. Kaya magaganda yung kanyang mga pangaral, yung kanyang mga sinasabi. May laman. Kaya dapat pinakikinggan ng mga mamamayan para maintindihan nila na siya may malasakit sa kahinatnan ng ating bansa, mamamayan o bansa. Ito, Mayor,
Ewan ko, ito medyo maselan itong issue na ito, pero dito sa ating programang Katapat at Karancho, wala naman tayong inuurungan ng mga issue. At 5 taon na palang natapos o nakalipas itong malagim na Manila hostage crisis at meron daw panawagan yung tagapagsalita ng PNP patungkol dito. Okay. Na-interview na natin sa ating programa ito si Chief Superintendent Wilben Mayor. Ang tagapagsalita nga, yung bagong tagapagsalita ng Philippine National Police, at sinabi ni General Mayor na sa panahon daw ng hostage crisis, dapat wag nang mangingialam ang media sa pakikipagnegosasyon dito sa mga yung mga nangho-hostage. Dahil kasi parang pinalalabas nila na masyadong pumapel ang media dun sa pakikipagnegosasyon dun sa nagwala si Mendoza. Ano ba yun? Police Captain Mendoza yon, di ba? Yung siyang pinagbabaril niya yung mga Rolando Mendoza. hostages. Pero alam nyo, kinover ko yun. Nandun ako dun sa insidente na yun bilang isang reporter. At talagang pinalibutan ng media yung bus. Pero yung sa pakikipagnegosasyon naman, nandun pa rin naman yung mga, alam ko, mga ibang mga politiko ang talagang mga pumasok doon. Si Isko, nandun. Isko Moreno, nandun. Tsaka meron pa mga iba alam ko meron mga ibang mga VIPs na nagpunta doon. Parang photo op nga Pero nung primero ako sinisisi doon Ayun. Pero wala naman akong kinalaman doon. Ang papel ko lang doon, ang sinabi ko, yung kapatid nung si Mendoza. Yun, nakita ko yun. Nakita ko yun. Yung may sukbit na barel. Yung pumunta doon at naka-shorts pa yun na puti, tsaka t-shirt na puti. Nadisarmahan siya. Ayun. Nakuha yung gustong kausapin ni Colonel Ko, CO, yung hostage taker. Nag-volunteer na sumama itong kapatid. Nandun kami sa detachment para makatulong daw, kukumbinsihin niya yung hostage taker na sumurrender. Huwag na makialam. Sabi ko, sige, kukumbinsihin pala niya baka makatulong yan. Hindi isinama nga. Aba, pagdating doon sa boss, dala-dala yung sulat na nakuha ni Vice Mayor Isko Moreno. Iba naging reaksyon nung hostage taker, nung si Mendoza. Sabi niya, hindi itong sulat na ito ang kailangan ko. Mali ito. Niloloko lang niyo ako, something like that. Pagkatapos, umalis na sila. Yung kapatid? Hindi, yung hostage negotiator, yung kapatid. Meron pang isa 3 sila na paalis na doon sa boss. Pinaputukan itong hostage taker Yun, dinig naman nilang lahat yun tapos nung dumating nga doon sa Manila Hotel, sinabi ni Colonel ko na hindi, nung dumating pala sila doon, sabi nitong kapatid, wag kang maniwala sa sasabihin nila. Ayun. Kaya nagalit. Huwag kang maniwala. Niloloko ka lang yan. Nako. Yun. Doon rumiak yung kaya dinalan nila itong tao. Natulak pa pala nila sa bingit yung kanilang kapatid. Kung ganun. Ngayon, pagdating doon sa Manila Hotel, nireport ni Colonel ko na gano'n nga ang ginawa. Sabi ko naman, akala ko ba tutulong ka? Dali na lang ako yan sa headquarters. Ayun. Yung kapatid. Pero tapos umalis na ako. Kamala-mala akong pinagbibintangan. Unang-una hindi ako nakialam doon sa hostage negotiation. That was a police operation. Pero na-absuelto naman ako. Pero itong tao, nung makita nga na isinasakay yung kapatid niya doon sa police car, nagpupumiglas ayaw sumakay nakakapit doon sa kotse. Doon nagwala yung hostage taker. At doon na. Yun na yung what pushed him over the edge. Yun ang
nangyari doon eh. Pero kung sino-sino, dahil kasi failed botched operation, kaya siyempre, turo-turo ng sisi. Pati kayo nga, sinisisi. Ngayon, ito pala, pati media pala, merong sala rin. No? Siguro naman, yung media, ginagawa lang din yung kanilang trabaho. Kagaya ako, pinapunta lang din ako doon. Pinapunta lang din ako doon. Hindi naman yun ang regular kong beat. Pero sinabi nung boss namin dati, merong hostage taking sa Maynila, i-cover nyo yan. Pero hindi tayo nakialam. Nandun lang tayo sa vantage point. Yung sinabi mo hindi ka nakialam. Ako kumuha ng hostage negotiation seminar sa FBI headquarters, Virginia. Isang buwan yan yung in-house training. Marami kami sa iba-ibang bansa. Ang isang sa dinidiin dyan, ang media hindi dapat makialam. Kailangan nandun lang sila sa sideline. Malayo. Dahil kasi may rifle yung wala, tsaka hindi lang media, kahit sino, hindi pwedeng makialam. Kahit mayor, kahit governor, ang pwede, kahit ibang police officer, ang pwede lang makipag-usap doon sa hostage taker, yung hostage negotiator. Isa lang. Usually may alam sa psychology yan. Diba? Isa lang. Kasi nga magkakaroon ng confusion kung maraming kausap yung hostage taker. Kaya hindi ako pumapil doon Nandun lang ako sa Manila Hotel Pero bago tayo magtapos, Mayor, yung parang bagong hepe ng SWAT ngayon ng MPD, sinabi niya, natapos na raw yung mga araw na yung motto nila, yung bahala na. Kasi ang umiral daw dun sa hostage taking na yun noong 2010, dyan sa Quirino Grandstand, yung bahala na. Totoo ba yun? Hindi, kasi nga, nung namamaril na itong hostage taker, binabaril na niya yung mga hostages, sinugod na nung SWAT. Kasi yung SWAT nandun lang sa Quirino Grandstand itong boss nandun sa tapat ng Quirino Grandstand. Kaya malapit lang sila. Hindi naman kumikilos, in fairness to the SWAT, hindi naman sila kumikilos. Pinababayaan nga nilang magkaroon ng negotiation. Nung mag-umpisang mamaril itong hostage taker, sinugod na nila. Pero ang problema, napatay na yung 8 pero napatay din nila yung hostage taker. Talaga minsan meron mga ganyan yung mga hindi makontrol. Kasi hindi sila makapasok doon sa bus isinare. Pero ako, nandun ako kung sa tingin nila nitong mga SWAT ng MPD, hindi pala sila yung bang handa para sa ganun. Alam nyo ba nandun din yung SAF, yung Special Action Force ng PNP. At nandun din yung parang hostage rescue unit, yung parang SWAT din ng Philippine Air Force. Yun naman, mga trained naman sila mang-rescue sa mga na-hijack na aeroplano. So marami itong pagpipilian, pero yung sasabihin na nung araw na yun, ang kanilang naging parang laman ng kanilang isip, yung bahala na, at ngayon daw hindi na sila ganun dahil nag-training na sila ng bago. Ewan ko, baka sumama naman ang loob ng yung mga datihan na SWAT, no? Na parang pinalalabas hindi sila handa. Ang nagkabiglaan kasi. Ayun. Hindi naman inaasahan na magbe-berserk yung hostage taker siyempre, nadinig nilang humihingi na ng tulong yung mga nasa loob ng bus kaya in-assault na nung SWAT team. Yun ang nangyari doon Ayun. At kahit papaano naman, nakuha naman din yung At na-mitigate, no? Mas marami pa rin yung buhay. Merong nabuhay doon. Meron lang itong mga Hong Kong Chinese na namatay. Kaya medyo umasim ang ating relasyon sa Hong Kong noon. Pero ngayon naman, talaga maasim na relasyon natin dahil doon sa West Philippine Sea. Pero itong mga taga Hong Kong, parang medyo hiwalay rin to sa mainland China in a way, no? As a matter of fact, sa Hong Kong nga ngayon laging maraming mga demonstrations against mainland China. Pero kahit na papaano, trinay nyo naman mahilom yung sama ng loob ng mga taga Hong Kong. Di ba? Pagkatapos ng incident, kahit balikan nila yung mga video dyan, nag-apologize pa ako
Kung sa tutuusin, hindi kayo dapat nag-apologize. Hindi nyo naman kasalanan hindi yun. nga, kasi nga may namatay eh. Kasi meron survivor dyan eh. Marami. Ito, nag-apologize pa ako eh. On behalf of the SWAT team. And of the people of Manila. Alam mo, pero meron mga iba gustong pumapel. Ayun. Yun nakasira na pinasasama pa ako. Wala naman sila dun. Ayun. Yun ang problema eh. Yung umiiksena eh. Mahirap talaga yung mga umiiksena pero wala naman dun. Yun na nga eh. At least ako, masasabi ko, bagamat isa lang ako sa maraming mga reporters na nag-cover nung insidente na yun. At least I was there. Nakita ko. At least, alam mo ang tunay na pangyayari. Okay. Anyway, mga karancho, medyo kapos na po ang ating oras. Hari nawa, yung panahon medyo bumuti para bukas mas maaliwalas at maging mas madali ang pagbabiyahe natin mula sa ating bahay papunta sa ating mga opisina, pabrika o di kaya paaralan. Okay. Thank you very much. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako naman, ang inyong karancho, Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat, Karancho Migs, at maraming salamat po sa mga nakikinig sa amin. Ito po inyong katapat, Fred Lim. Hanggang bukas po, sumali kayo sa aming programa. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong